Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ito na, natapos na natin yung ating minu-modify na sirang Brudo BTS 1740. Naikabit na natin yung board na galing sa yung full frequency na square dance Bluetooth amplifier. Ayan. So, subukan natin na. So, ayan, mapapansin nyo, wala tayong binago dito sa original na Hitsura ng Brudo. So, kung saan sila nagcha-charge dati, ganun pa rin, dito pa rin tayo. Tingnan nyo. Yan. So, umiilaw na siya. Yan. Yung indicator. Okay? Tapos, kapag binuksan natin yan, pwede tayong remote dahil yung kinabit nating board ay meron na makasamang remote. So, pwedeng remote yung gamitin natin. Pwede rin yung switch dito. Dito sa kanyang harap. So, turn on natin siya. Power on. Ayan. Hindi pa pala. Sorry. Kailangan para natin i-on to dito dahil naka-off yung power switch natin. Naka-power switch. Ayan. Okay. Tapos off. Ayan. So, off siya. So ito papakita natin kung paano natin siya ginawa. Tanggalin muna natin 'yan. So ito yung lumang board. Ito. Hindi lang natin siya tinanggal dahil diyan kasi nakakapit to, ayan So kung tatanggalin natin 'yan at ikabit natin ito isa-isa, hindi siya matibay. Iba pa rin yung tibay niya kapag nandiyan yung board at diyan siya nakakabit. Ayan. Okay, kaya kung mapapansin nyo, napakaraming na add natin na wire dahil nga yung kanyang display hindi naman to katulad nung ibang ginamit natin na square dance amplifier na meron siyang socket tapos mahaba yung wire. Kaya pwede mong ilipat. So dito tinanggal talaga natin sa board tapos winiringan natin siya ng bago. Okay, dito sa likod naman yung ginamit natin yung kanyang board na ayan, bago na. Ito na yon. Ayan kung mapapansin nyo. So, nagwa-wire tayo papunta doon dahil dito sa kanyang harap, nandun yung microphone volume tsaka yung main volume ng amplifier. Pati yung control, yung next, pause, play pause, tapos yung kanyang previous button. Nandoon sa harap. Ayan. Okay, so ganun lang. Pinatong lang natin yung isa. So, ginawan lang natin ng spacer na hindi siya didikit dito sa kabila. Dahil nga, nandito pa rin yung power Dito ito pa rin yung ginagamit natin. Tapos, kapag sinaksak natin to, ayan, makita naman natin yung indicator dyan. Ayan So, umiilaw na yung kanyang indicator. Ayan siya. Ayan. Okay? Kulay pula. Tapos, yung indicator naman ng board, charging indicator nitong bagong board, ayan siya. Ayan, ito. Okay, so maraming mga kapwa-technician na hindi pumapatol sa ganitong trabaho na pinapalitan ng mino-modify ang iba. Namimili na katulad ng ginawa natin, mga ganito, tapos direkta na lang isasalpak diyan, gaganyan na lang nila. Ayan. Para simpleng-simple na lang, konting wiring na lang yung gagawin. So yung itong sa atin kasi kapag sinabi ng may-ari, kung sa bagay nagsasuggest naman tayo, pero karamihan talaga ng customer ay gusto nilang ganun pa rin yung hitsura ng original. Kaya yun yung mga ginagawa natin. So hindi ito pinapatulan ng kapwa technician natin dahil magkano lang naman kasi masisingil tapos abutin ka pa ng 1 hanggang 2 araw sa pagtatrabaho nito. Hindi mo naman pwedeng singilin yung may-ari ng mahal dahil nga napakamura. So ito, katulad nito, 2,000 yung bago lang nito. Tapos kung sisingilin mo ng 1,500, naku, maawa ka naman sa may-ari. Kahit nga para sa akin yung 1,000 mahal pa rin pero no choice dahil kailangan ng piyesang kailang bumili ng bagong piyesa, bagong board para magamit dito. Kaya yung ulitin ko yung pinagkasunduan namin dito na 1,500, hindi ko na lang tinuloy. Ginawa ko na lang 1,000. Parang tulong na rin yung labor ko dito. Yan.
So gusto lang natin kasi na hindi to maitatapon kasi napakaganda pa ng ano nito, napakaganda pa ng kaha, yung mga driver niya sa loob, yung tweeter tsaka woofer, maayos pa. So sayang kung itatapon lang. Kaya ayan, pumayag na tayo na ganun lang yung kukuhanin natin, yung 1,000 lang. Ayan siya. Okay, so try natin patunugin ano, para marinig nyo naman. Play tayo. Sandali. So maghanap muna tayo ng ibang music ano, sandali lang. Okay, so play natin. Power on. Tapos volume tayo. Medyo utal-utal pa siya dahil hindi pa gaanong naka-charge yung ating battery. So yung battery para nito, iniba rin natin. Ginawa nating 5 volts dahil 7.4 yung kanyang original. So hindi naman siya, hindi ko masasabi na mas malakas o sa original dahil pakiramdam ko mas malakas pa rin yung una, pero hindi sila nagkakalayo. Okay? So sa microphone naman, ito, gumagana to ng normal. Nandito sa harap yung control ng microphone nito. Tapos ito yung kanyang echo. So medyo maingay lang siya saksakan kasi yung ginamit nating wire, ayan wire ng customer tsaka yung plug, naiikot na nga yung dito, yan naiikot na yung dito dulo. Tapos napakapangit ng microphone, lumang-luma na, corroded na. Kaya maingay kapag sinaksak natin. Ayan ayan, maingay. Ayan, paparinig ko lang sa inyo yung boses na maayos yung boses nito. Hey, hello, check 1 to 12. Hello, mic testing, check. Hey, hello. Okay, pati yung echo maayos na rin. Ayan. Okay? So ganoon lang siya. Yun lang yung ginawa natin para sa mga magtatanong ng mga viewers natin kung paano natin to ginawa. Kasi hindi naman nila maintindihan kapag hindi electronics. Kung electronics, yung walang problema tayo diyan dahil sa tingin pa lang ng mga kapateknisyan natin, o simpleng-simple lang gawin nila to, lalo na sa mga mabibilis gumawa. Ayan. So mag-comments down below na lang kung may mga katanungan at doon na lang natin sasagutin. So sa pagsalpak nito, ganun pa rin. Baka yung iba kasi magtatanong kung may salpak pa ba yan. May isasalpak pa yan. Ayan. Okay? Naisasalpak pa yan. I-screw na lang natin yung 4. So walang nag-iba sa itsura. Ganun na ganun pa rin. Okay, so hanggang dito na lang siguro. Abangan nyo na lang yung shorts natin. Meron na tayong isa at gagawa pa tayo ng isang short video para sa pagtitest na yung driver na talaga nito yung tumutunog. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.